Another baon serye na gugustuhin sigurado ng inyong mga anak at apo. Dito sa aking pan ay nag-pan fry ako dito ng patatas. Hiniwa ko ito ng maliliit na cubes hanggang sa ito ay lumambot o medyo mag-toast na ang kanyang texture. Isinet aside ko muna ito at naggisa ako dito ng bawang at sibuyas. At as usual bilang Kapampangan, ito ang paborito namin, ang maggisa ng patis. Ako lang ba yung bangong-bango pag ginigisa ang patis? Isinunod ko naman dito ang giniling na karne ng baboy. Ang konti lang nitong ginamit kong karne dito, pero goods na goods pa din yan. Tinimplahan ko ito ng toyo at oyster sauce. Nilagyan ko din ito ng paminta. Tapos mekos-mekos yan ng mabuti. Familiar ba kayo dun? At saka ko ibinalik dito ang napan fry na patatas. Hindi na ito patatagalin pa dahil luto na rin naman na ang patatas. Tapos ililipat na natin ito sa lalagyan para mag-cool down. Pwede naman kayong gumamit ng iba pang gulay. Pwedeng maglagay ng carrots at bell pepper. So, hahayaan lang natin tong lumamig. Nung okay na, naglagay ako dito ng isang itlog at hinalo ko ito. Tansyahin nyo na lang kung kailangan pa ng additional na itlog, nasa sa inyo yan. Tapos naglagay ako dito ng isang kutsarang harina. Pero pwede nyo pa rin naman dagdagan. Nasa sa inyo rin kung sa tingin nyo kulang pa ang harina. Alam nyo naman tayo, lalo na mga nanay, talagang tansya-tansya ang ginagawa natin. Tinimplahan ko din ito ng konting asin at konting paminta lang. Konting-konti lang. Para sure lang na magkalasa, pero promise magugustuhan ito ng inyong mga kids. Sa pan kung saan ako nagisa, dito na rin ako magpiprito. O diba, sinong hindi gaganahan dyan na para kang nag-burger? And wait, there's more. Naglagay ako ng tubig sa aking saucepan. Tapos meron akong ditong crab and corn soup. Medyo pricey ito, around 50 to 55 isang pack lang na nito, pero minsan-minsan lang naman. At isa pa, buong pamilya na ang makakakain nito. Hinalo ko lang ito hanggang sa kumulo, tapos naglagay ako dito ng isang pirasong itlog. Sinunod ko lang naman ang instruction dun sa label ng packaging nito. Kaya na rin ako nagluto nito para hindi naman dry lang yung babaonin ng aking estudyante. Inikot-ikot ko lang ng ganyan para naman hindi mamuo ang itlog. Kung wala kayo nito, okay lang naman. Optional lang naman ang soup na ito. Pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong egg drop soup. At syempre para masustansya din naman itong soup ay naglagay ako dito ng dahon ng malunggay. Maaari kayong magdagdag pa ng tubig nito para hindi masyadong malapot. Kanina sa simula ng video ay meron akong nilagang saging, hahanguin ko na to dahil luto na. So dahil may soup akong niluto ay ito ang gagamitin kong pinaka-baunan niya para sa soup. Para sa akin ang ganda nitong baunan na ito kasi hindi ito nagli-leak. Dadamihan ko na para makapag-share siya sa kanyang classmate. So yung mas malaking part nitong baunan ang ginamit ko, yung maliit maiiwan dito sa bahay. Tingnan nyo, hindi siya nagli-leak, hindi siya natatapon. 'Di ba? Ganyan, maganda talaga ito. Sigurado may magtatanong sa inyo kung saan to nabibili. Ilalagay ko na lang po ang link sa ating comment section. At heto na, naglagay na tayo syempre ng kanin sa kanyang baunan at nalagay ako dito ng 2 tortang giniling. Bali 5 pirasong tortang giniling ang naluto ko. Tapos ito, maglalagay tayo dito ng nilagang saging at meron tayong donut. Nilagyan ko na rin ito ng ketchup kasi favorite niya ang ketchup. Kayo ba mga ka-MU, anong oras ba kayo nagpe-prepare ng baon ng inyong mga kids? Comment nyo naman yan. At narito naman ang ating mga estudyanteng isha-shoutout ngayon.